Hi guys, it's me, Mami Honey, a caregiver mama ng immigrant here in New Zealand. Magkano nga ba talaga ang gastos ng isang pamilyang Pinoy dito sa New Zealand? Akala ng iba guys kapag nasa New Zealand ka na, mayaman ka na agad. Pero sa video na ito, gusto kong ibahagi ang totoong monthly gastos ng aming pamilya dito sa New Zealand. Bali, family of 4 kami, ako, ang husband ko at ang dalawa naming anak. Hindi ito para magyabang o magreklamo, kundi para magkaroon kayo ng realistic idea kung magkano ang cost of living dito sa New Zealand. Unahin natin ang pinakamalaking gastos namin, ang renta. Nagbabayad kami ng $650 per week para sa isang 3-bedroom house, may malaking garage, maluwang na bakuran at may space pa para makapagtanim ng mga gulay at halaman. Para sa amin, sulit ito dahil komportable ang mga bata at may sapat kaming space bilang pamilya. Sa groceries naman, gumagastos kami ng humigit kumulang $150 kada linggo. Kasama na dito ang bigas, karne, gulay, prutas, gatas, snacks ng mga bata at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Siyempre may mga linggo na mas mataas lalo na kapag may kailangang bilhin na extra. Para naman sa aming kuryente, nasa average na $180 kada buwan ang aming bill. Mas tumataas ito kapag winter dahil gumagamit kami ng heater para manatiling mainit ang bahay. Para sa internet naman namin ay nasa $79 kada buwan. Importante ito para sa trabaho, pag-aaral ng mga bata at pakikipag-usap sa pamilya namin sa Pilipinas. At para naman sa aming cellphone plans, ako ay nasa $65 kada buwan, ang husband ko naman ay nasa $35 kada buwan at si Aliyah ay nasa $35 din dahil kailangan niya ng data para sa school at communication. Bali nasa family package ang gamit namin kaya mas convenient para sa amin. Bali sa school expenses naman ng mga bata guys, si Von lang ang may binabayaran ng $650 sa isang taon kasama na rito ang mga school-related costs at iba pang requirements. And para kay Ate Aliyah naman ay libre ang kanyang pag-aaral dito. Para sa transportation naman namin, nasa $150 bawat fortnight ang gastos namin ng husband ko. Kasama na rito ang gasolina at pang-araw-araw na pagpasok sa trabaho at paghatid sundo sa mga bata kapag kinakailangan. Marami ang nakikita lang ang sweldo sa New Zealand pero hindi nila nakikita ang mga bayarin. Kaya bago kayo mag-decide na mag-abroad, importante rin na malaman ninyo ang tunay na cost of living. Minsan kapag nakikita ng mga tao ang mga larawan o videos ng mga OFW at migrants sa social media, iniisip nila na madali ang buhay at puro sarap na lang. Pero ang totoo, bawat dollar na kinikita namin dito ay pinaghihirapan din. Bilang isang pamilya, kailangan naming isipin ng renta, pagkain, kuryente, internet, cellphone plans, transportation at mga pangangailangan ng mga bata sa school. May mga pagkakataon din na may mga hindi inaasahang gastusin tulad ng pagpapagamot, pagpapaayos ng sasakyan o iba pang emergency expenses. Kaya napakahalaga ng tamang pagbabudget. Hindi dahil nasa New Zealand ka ay pwede ka nang gumastos ng gumastos. Kailangan pa rin maging responsible sa pera at matutong mag-prioritize ng mga pangangailangan. Isa rin sa mga natutunan namin bilang isang pamilya ay ang pagkakaiba ng gusto at kailangan. Hindi lahat ng gusto natin ay agad nating nabibili. May mga bagay na kailangan namin pag-ipunan at pagplanuhan bago bilhin. Pero sa kabila ng lahat ng gastos, natutunan din namin maging mas disiplinado sa pera. Natuto kami magplano para sa kinabukasan at maghanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari. At sa tingin ko, hindi lang ito realidad sa New Zealand, kundi realidad ng maraming pamilyang nagsisimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Hindi ko ito sinasabi para takutin kayo o para sabihin na mahirap ang buhay sa New Zealand. Sa katunayan, napakarami pa rin naming ipinagpapasalamat araw-araw. Nagpapasalamat kami dahil may trabaho kami, nagpapasalamat kami dahil may maayos kaming tirahan, nagpapasalamat kami dahil nakakapag-aral ang aming mga anak sa isang ligtas at magandang environment. Oo, may mga bayarin. Oo, may mga sakripisyo. At oo, may mga pagkakataong napapagod din kami. Pero sa tuwing nakikita namin ang mga anak namin na masaya, ligtas, at may oportunidad para sa kanilang kinabukasan, pakiramdam namin sulit lahat ng pagod at sakripisyo. Ang buhay abroad ay hindi instant na yaman. Hindi ito magic na pagdating mo ay magiging madali na ang lahat. Ang buhay dito ay patuloy na pagtatrabaho, pagbabudget, pag-a-adjust, at pagsisikap araw-araw. May mga araw na namimiss namin ang Pilipinas, ang pamilya, ang mga kaibigan at ang mga simpleng bagay na dati naming nakakasama. Pero pinipili naming magpatuloy dahil may pangarap kaming mas magandang kinabukasan para sa aming pamilya. Kaya kung ikaw ay nangangarap ding mag-abroad o magpunta ng New Zealand, ang maipapayo ko sa iyo ay huwag lang tignan ang sweldo, tignan mo rin ang mga responsibilidad, ang cost of living at ang mga sakripisyong kasama nito. Kapag handa ka sa realidad, mas maa-appreciate mo ang bawat tagumpay na makakamit mo. At tandaan mo, hindi nasusukat ang tagumpay sa laki ng kinikita. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang magkaroon ng seguridad, kapayapaan ng isip at mas magandang oportunidad para sa pamilya.
So that's it for today's vlog guys. Thank you for watching and I hope you like our video. Sana ay nakatulong ito para magkaroon kayo ng mas malinaw na larawan tungkol sa tunay na buhay ng isang pamilya dito sa New Zealand. Don't forget to follow, like, and share. See you in my next vlog. Bye guys!